Magandang umaga po. Ngayong araw po, sa bawat isa. Muli ay nais ko pong mag-share ng salita po ng ating Panginoon po sa inyo. Ito po ay patungkol po uli sa Diyos, patungkol po sa Trinitarian. Bakit po ang Diyos ay Trinitarian at bagamat wala ka namang mababasa dito sa Bible, sa salita ng Panginoon about Trinity. Pero po yung konsepto ay atin pong makikita at kaya ngayong umaga po ay ngayong araw po ito po ang ating nais na bigyan ng pansin na po dito po sa salita po ng Panginoon. Bakit po? Ako po ay naniniwala na ang Diyos po ay Trinitarian o nasa Trinity na po. Kapag dito po sa Book of Isaiah chapter 48 verse kung babasahin po ninyo ito mula po sa verse 12 hanggang 16 ay dito po sabi po ng verse 12, sinabi ni Yahweh, makinig ka sa akin o Israel, bayang aking hinirang, ako lamang ang Diyos, ako ang simula at ang wakas, ako ang lumikha sa pundasyon ng daigdig, ako rin ang naglatag sa sangkalangitan. Kapag sila aking tinawag, agad silang tutugon. Magsama-sama kayo at makinig. Walang nakaalam isa man sa mga Diyos-Diyosan na ang manginirang ko na ang lulusob sa Babylonia at gagawin niya ang lahat ng ipagagawa ko. Ako ang tumawag sa kanya, pinatnubayan ko siya at pinagtagumpay. Kayo ay lumapit sa akin. Kayo ay lumapit at pakinggan ang aking sasabihin. Sa simula't mula pa'y hayagan akong magsalita. At ang sasabihin ko'y aking ginagawa. Sa kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoong Yahweh, ako'y kanyang sinugo. Kaya dito po, bigyan po natin ng pansin yung sinugo po rito kung sino po. Ang sinugo po rito, according po sa kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoong Yahweh, ako'y kanyang sinugo. Ibig sabihin na yung sinugo po rito, yung nagsasalita po rito. Sino po yung nagsasalita po rito? Doon po sa verse 12. Sinabi ni Yahweh, itong Yahweh pong ito, ang siyang pong nagsasalita po rito, na sinugo po ng Panginoong Yahweh. Kaya nga po, kung bibigyan natin to ng pansin, ay medyo malawak yung pag-aaral. Subalit nais ko pong bigyan po kayo ng mga kaunting kaalaman na po patungkol po rito para po magkaroon po tayo ng idea patungkol po sa pagkakilala po sa Diyos na po lalo na sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito po yung nagsasalita po rito ay sinugo. Sabi diyan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoong Yahweh, ako'y kanyang sinugo. Kaya yung sinugo po rito, yung nagsasalita po rito. Malinaw po yung sinabi po rito, yung nagsasalita po rito ay siyang sinugo po ng Panginoong Yahweh. Kaya sino po yun? Sino po yung sinugo ng ating Panginoong Yahweh? Yung nagsasalita po rito, sino po yun? Yung nagkatawang tao. Kaya dito po natin makikita kaya nga po doon po sa John chapter 3 verse 16, sabi po rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ibinigay po ng Diyos ang kanyang anak na po sa sanglibutan. Sinugo niya, pinasugo niya, pinadala niya dito sa mundo. Kaya sino po yun? Yung nagsasalita po rito sa Book of Isaiah chapter 48 verse 16 o verse 12 hanggang verse 16. Yung nagsasalita po rito, yung po yung isinugo ng Panginoong Yahweh. Kaya yung sinugo niya, yung ipinadala niya sa mundong ito, ay ang kanyang tinawag yung bugtong na anak. Kaya nga po, sa mekling minuto, dahil ating channel po ay nasa 15 minutes lang po. Kaya sana po ay meron po tayong matutunan sa tuwing tayo manonood, makikinig ng video pong ito at sana po ay kayo'y lumago
po sa pagkakilala sa Diyos. Kaya napakalaga na maintindihan natin ang pagkakilala sa Diyos, sapagkat sabi ko nga, kapag nagkamali tayo sa pagkakilala sa Diyos, ito ay may malaking epekto sa ating kaligtasan. Kaya dapat yung pagkakilala natin sa Diyos ay kailangan tama. Kailangan tama po yung pagkakilala natin sa Diyos. Dahil pag tayo nagkamali, ay makaka-epekto po ito sa ating kaligtasan. Kaya dito po, yung nagsalita po sa Book of Isaiah chapter 48, iyon po yung sinugo po ng Diyos. Dito po, sa 2,000 years ago. Kaya nga po nung nandito siya, siya po ay ang Panginoon ay nakikipaghusap sa mga Hudyo, sa mga Pariseo at Eskriba. Kaya sabi po sa John chapter 10 verse 33, sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang. Kaya dito, kung mapapansin po natin itong argumentong ito, ay sa paniniwala ng mga Hudyo, sa paniniwala po ng mga Eskriba, mga Pariseo, mga Eskriba, mga dalubhasa po yan sa kasulatan. Kaya sila po ay hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo, pero sapagkat sabi niya rito, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili, sinasabi ng mga Pariseo po rito, yung kausap dito ng ating Panginoon, na ipinapantay daw ng Panginoon ni Jesus ang kanyang sarili sa Diyos, gayong tao lamang siya. Sabi diyan ng mga Pariseo rito. Sabi naman, ipinapantay mo ang sarili sa Diyos at sinasabi mong, para bang sinasabi ng mga Pariseo, sinasabi mong ikaw ay Diyos, samantao tao ka lamang. Ito ay isang paglalapastangan sa Diyos. Kaya doon sa mga Pariseo, nakikita po nila, napapansin nila yung ginagawa at sinasabi. Ito po ang nakikita po nila sa Panginoong Jesucristo. Ito po ay tumutukoy at nakikita nila yung pagka-Diyos. Kaya nga lang hindi nila mapaniwalaan yung isang katotohanan na samantalang iisa lamang ang Diyos sa kanila, ang Ama, ang Diyos Ama lamang. Subalit sa kanila, dito nila nakikita yung ginagawa ng ating Panginoon. At yung sinasabi ng Panginoon, yung sinasalita ng ating Panginoong Jesucristo ay pumapantay sa Diyos. Doon yung pagkakaalam ng mga nagsasalita po rito, yung kumakausap kay Jesus Christ. Sabi niya, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili, gayon tao ka lamang. Kaya dito natin makikita na ang Panginoong Jesus ay hindi po ordinaryong tao. Kaya nga sabi po ng John chapter 1, verse 1, sabi doon ay nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Verse 14, naging tao ang salita. Kaya yung salita ng verse 1, na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos, ay naging tao. Yung naging tao po ang salita. Kaya yung sinugo po ng Panginoong Yahweh sa Book of Isaiah chapter 48 na si Yahweh, nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga po, dito natin makikita at malalaman na si Jesus, Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga, sa part ko po, kaya nga po naniniwala po ako sa Trinity, sa Father, Son, and Holy Spirit. Kasi dito sinasabi ng Bible mismo, ipinapaunawa ng Bible, na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. 100% na Diyos, 100% na human.
Yun po yung, at kaya dito sa Gawa chapter 2, po, sabi po rito ni David, hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya, sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Kasi sino po yung umupo sa kanan? Ito ay sinabi ni David, ni King David, na po, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Kaya nga, ito ay isang patotoo kay Esteban nung siya ay malapit ng mamatay, binabato. Na po, sabi niya, nakita ko ang anak ng tao, nakaupo sa kanan ng amang nasa langit. Kaya ito po yung sinasabi na maging si David, na po, bagamat ang kailang henerasyon ay malayo, pagitan ng taon bago pinanganak si Jesus Christ sa kanya. Na po, pero siya ay naniniwala, na po, na sabi niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. No, kaya dito po, tumutukoy dalawang Panginoon po. Ibig mong sabihin, ang Panginoon ba ay 2, 3, 4, 5? Pero si David ay naniniwala, no? Patungkol sa Panginoong Hesukristo nung siya ay magkakatawang tao na sabi niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Kaya dito po, 2 na po yung Panginoon. Na po, kaya kung mapapansin po natin, na po ay talagang kung parang mahirap intindihin, pero ito po yung sinasabi ng Bible, talagang dapat natin paniwalaan patungkol po sa Panginoong Hesukristo. Sabi nga din po ng Book of Hebrews chapter 1, sapagkat kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Hindi rin niya sinabi sa kaninumang anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kaya walang sinabihan ang Diyos Ama na sa lahat ng mga anghel na siya ay anak niya. At nang isusugo na niya ang kanyang anak, kanyang panganay na anak, sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Kaya dito, dapat, di ba, ang pagsamba ay ukol lamang sa Diyos. Pero dito, pinapasamba ng Diyos Ama sa kanyang anak ang lahat ng mga anghel. Verse 7, tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan pa man. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Maging ang Diyos po, tinawag niya ang kanyang anak ay Diyos. Maging ang Diyos Ama ay nagsabi patungkol sa anak, sabi ng verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya ang iyong trono o Diyos ay magpakailan pa man. Kaya maging ang Diyos Ama ay nagpapatotoo patungkol sa anak na ang kanyang anak ay Diyos. Kaya nga po, for me, sa aking paniniwala patungkol po sa Diyos, yung Father, Son, and Holy Spirit. Kaya sana ngayong araw meron tayong naintindihan, naunawaan dahil napakalaga na po yung tama ang yung pagkakilala sa Diyos para wag maka-epekto ito sa iyong kaligtasan pagdating ng panahon. Kaya medyo po ako sa oras, kaya dahil 15 minutes lang po ito at sana po subalit sana meron po tayong naintindihan bakit Trinity ang God. Yung Father, Son, and Holy Spirit in one God. Diyos na isa, pero ang bumubuo sa Diyos, Father, Son, Holy Spirit. Para tayong tao, katulad ng pinag-aral natin nakaraan, ang bumubuo sa akin, Spirit, Soul, and Flesh, bagamat ako'y isa. Ganun din ang Diyos. Diyos na isa, pero ang bumubuo sa Diyos na ito, ang Father, Son, and Holy Spirit, the same God. Kayo lang po, nais kong i-share. Sana po meron po tayo naintindihan at nawaan at salamat po sa inyo. At pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Sumayin niyo po ang masaganang pagpapala at kaligtasan na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po sa inyong lahat. Amen.